Kamusta mga tol? Steven Adams ang hari ng mga isda sa dagat kasi ang hari ng mga offensive rebounds. Ang lakas manulak no? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Hi game. Etong si Aquaman Steven Adams mga tol. Siya yung number 1 ngayon sa offensive rebounds per game ha. 5.2 offensive rebounds per game. Dami no? At ginagawa niya yan in 22.3 minutes lang ha. Hanip na yan. Galing. At hindi talaga yan tsamba mga tol ha. Yung mga nakarang taon niya sa NBA noong 2022 season, 5.1 offensive rebounds per game to ha. Sa 27 minutes per game lang. Noong 2021 season naman, 4.6 offensive rebounds per game sa 26 minutes per game lang. Noong 2018 season naman, pangalawa naman siya sa buong NBA, 4.9 offensive rebounds per game no? Pero 33 minutes per game naman siya naglalaro. At noong 2017 season naman, pangalawa na naman siya, 5.1 offensive rebounds per game sa 32 minutes per game. So bukod sa ngayon, mayroon pang dalawang pagkakataon na top 1 o kaya top 2 siya sa offensive rebound sa buong NBA ha. O diba, tataas talaga ng average niya no? Paano ba talaga niya nagagawa yung ganyan ha? Una mga tol, eto si Aquaman Steven Adams kasi 6'1 yan, 265 pounds. Tapos solid talaga yung katawan niya no? Tingnan niyo kung paano niya itulak si Wembayaman, diba? Tingnan niyo mabuti nakabend pa yung legs si Wembayaman dyan ha. Pero si Aquaman nakatayo lang no? At nung ginamit na ni Aquaman yung legs niya, binaksot niya si Wembayaman. Naku po, wala na talaga, parang nakakulong sa preso yung Wembayaman. Hindi talaga makagalaw no? So ayun, na-rebound na nga niya, na-fall pa nga si Wembayaman dyan. Ang lakas pa ka tol no? Ikaw ba naman yung maging hari ng mga sa dagat, diba? Anak pa ng dating Reyna, talagang lalakas ka niyan. Na-out of balance palagi mga player na pinupwestuhan niya Kaya sablay nga lang yung putback na dyan. Yan mga tol no? Yan yung unang-unang reason kung bakit malakas talaga siya sa mga rebounds. Malakas kasi talaga yung katawan niya no? Tignan si Afro dito mga tol, si Afro malaki na yan, diba? Makapal pa yung buhok niya na. Pero dito pa lang, nagpupwesto na silang dalawa Pero nakarating pa rin sa ilalim si Aquaman. At yan yung isa pang style na ginagawa niya no? Tinatapik lang niya palabas yung bola. Diba siya, tingnan niya yukong-yuko na yan, diba? Para maibaksot na si Aquaman Pero tingnan niyo ang ginawa niya mga tol. Binuhat lang, grabe, hayop no? Naku po, ako na natatakot. Mababali ang pata itong hinayupan ka to, kakabakot si Aquaman tinawagan pa nga siya ng foul dyan ito ang ganda nito Perfect position yung pagkakabaksot kay Aquaman. Mga tol, ang ganda talaga Nice no? Pero walang yamo. Bigla na lang tumalsik ka, walang ya no? Parang like sugar on my tongue. Your body is so sweet. Sweet. Ayun, tingnan naman, dinagdagan pa nga yung offensive rebounds. Hindi muna sinut, ginawa muna 3 offensive rebounds bago sinut hayop na yan. Tapos tingnan niya, parang yung kanina lang to binubuhan talaga niya yung nakapwesto na sa backsot no? Tingnan niyo yung hawak ni Aquaman mga tol. Doon sa may kili-kili talaga, kulo na lang buhatin talaga Baka nga binubuhat talaga niya ng konti para maitulak niya no? Ayun, nakawa na nga niya yung pwesto, naka-rebound na nga siya. Hoy, like mong hayop ka, ando na, huwag mo na ako antay magpaalala, dali-dali yan maglagay ka na! Tandaan nyo mabuti mga tol no? Na isang pinaka-importante para makarebound ka, yung pwesto mo syempre. Tingnan niyo yung pwesto ni Aquaman mga tol Tumigit talaga sa dyan para malaki yung sakop niyang space, diba? At solid na solid talaga yung stance na ginawa niya Kumpara nyo kay Paliton Jet, tingnan si Paliton Jet pinagtutulakan lang ni Sengun, talsik si Paliton Jet. Ayan, tingnan mo Ayun, na-rebound na nga tuloy ni Aquaman yan. At kung hindi nyo naalala mga tol, hindi nyo napanood dati, tinuro na yan dati ni Akagi kay Sakuragi, diba? Yan mga tol, tingnan mo Yan 3 pwesto na yan, yan talaga yung mga best na pwesto para makarebound ka. Tingnan nyo ginagawa ni Aquaman Nung nakauna na siya sa pwesto 1, doon talaga siya pumwesto, diba? Tapos tinigas talaga niya yung katawan niya Kaya kahit tinutulak-tulak pa siya rito, hindi talaga siya maitulak-tulak O yan na nga, tingnan mo, nakakuha na nga niya rebound, nakaputback, wala nga lang yan. Huwag kasi kayo kung saan-saan lang mo pwesto para rebound kayo ha. Gayahin yung pwesto palagi ni Aquaman. Tingnan mo, sa harap na naman na rin pwesto no? Ayan, na-rebound na nga niya. Traveling nga lang daw sabi ni Rep. Tingnan nyo, titigin nyo mabuti si Aquaman Imbis na magstay siya sa ilalim na rin, ang ginawa niya, pumwesto siya doon sa sinasabi kong pwesto, diba? At advantage talaga yan kapag galing ka sa ilalim mga tol, kasi pwede mo talagang ilaliman yung babakso sa'yo. Tulad niya, tingnan mo, nakapwesto ka agad siya Ayun, natipin na nga tuloy niya yan. At saka mga tol, sa mga ganyang pwesto, madalas talaga mapapasa ka sa mga ganyan, diba? Pwede ka kasing bagsakan ng bola sa ganyan Pero yung purpose talaga niyan, para mauna ka na kagad sa pwestuhan sa rebound. Kasi kapag tumulong yung tao mo, doon sumasalaksak, mayroong ibang depensa magro-rotate sa'yo, nauna ka na doon, nakapwesto ka na Kaya tingnan mo, parang ang dali-dali na lang, naputbak na Aquaman yan no? At saka mga tol, tandaan nyo mabuti ha. Kahit hindi pa tumitira yung kakabi mo, pwede pumwesto ka na kagad na maganda para makarebound. At yung gawin mo, pabaksok na kagad yung pwesto mong gawin na stance ha. Tulad niya, tingnan mo hindi pa tumitira sila Sengun dyan, diba? Pero sa Aquaman, tingnan mo, pwesto na kagad, tsaka bumabaksok na kagad sila sa likod niya, diba? Ayan, tumulot yung si Lady Gaga sa backside, pero nakakuha pa rin ni Aquaman yung rebound.
Lalong-lalo na mga tol kapag sentro yung tumatao sa'yo, di ba? Kung wala kang ginagawa sa buhay, mag-abang ka lang dyan sa ilalim na ganyan, no? Kapag sumalaksak yung kakampi mo, matik talaga, tutulong palagi yung sentro ng depensa sa ganyan. Bumelo ka na kagad na rebound kapag gano'n, parang ganyan, no? Na-fall na nga siya dyan. Okay, pa siya, tingnan nyo, pares lang talaga Nakatabay lang siya sa ilalim, di ba? Tutulong dure-dure sa depensa, iniwanan tuloy siya. Ang ganda na ng pwesto niya, naka-rebound na nga siya. Kung ang tanong niya mga tol, pwede rin ba namin gawin yung ganyan strategy sa atin na palagi nakasona sa mga liga-liga sa atin? Syempre oo naman, pwede syempre yung ganyan, di ba? Kasi yung mga sentro sa mga liga-liga sa atin, kapag sumalaksak, tumutulong talaga palagi sa depensa yun Ayan, tingnan nyo tuloy yung depensa, alinlangan na talaga na tumulong sa salaksak no? Pero last minute tumulong pa rin naman talaga siya. Ayan, nakapwesto na nga na maganda si Aquaman. Sablay nga lang yung TP niya rito. Hindi biro yan mga tol kasi sentro namin dati sa mga liga-liga wala talaga ginawa yung hype na yun kundi mag-abang lang ng pasa sa ilalim tsaka rebound Pero ang dami pa rin niya nagagawa kada laro. Kasi advantage ka talaga sa mga ganyan. Lahat ng depensa kasi nagtatalo na, tingnan mo di syempre, ikaw yung unang-unang makakatalo sa rebound, di ba? Parang ganyan, ayan no? Nasa area na lahat ng depensa. Siya nakatapak pa sa saig, di ba? Hindi pa tumatalon di syempre, siya yung unang-unang tatalon para maka-rebound. Hindi naman rocket science yan mga tol. Basic logic lang yan, ganyan Ayan na nga, dak-dak! Pero syempre, wag nyo kakalimutan yung sinabi natin dati, di ba? Kanina pa dapat, maganda na dapat yung pwesto mo kaagad. Andun ka dapat palagi sa tatlong spots na malaki yung chance na doon babagsak yung bola. Kaya parang ganyan, no? Tsaka ito mga tol, yung mga galing sa mga roll, parehas na logic lang tong ganito Napaswitch, mas maliit sa kanya, tingnan mo ginawa niya, tinulak lang niya yan TV na nga, wala yan, isa pa, pasok na yan. Ito pa isa, pick and roll na naman niya, kaso ice defense ang ginawa rito kaya hindi na siya umiscreen. Pero again mga tol, yung sentro ng depensa, tutulong palagi sa ball handler walang humarang sa kanya, yun easy TP na nga tuloy yan. Tapos yung screen niya, solid talaga no? Tapos ang i-screen na pa niya, sino? Si Tuklaw pa, nako po, ang depensa talaga, mapapatuon talaga lahat niya kay Tuklaw. Kaya siya, ayan, tingnan mo, libre tuloy papasok sa loob, walang kahirap-hirap Ayan, na-rebound na nga tuloy niya yan. Tapos pinasa niya palabas, kawawa na naman yung bumasok. Winalis na naman bigla, tarsik Kaya yun mga tol, yung napansin ko dyan sa mga ganyang pick and roll na yan, dyan galing yung pinakamaraming offensive rebounds na nakukuha niya. Kasi nga, mapapasok siya kanya, ang liit na di ba? Ang kabakso niya, maliit na. Syempre, dire-diretso na sa loob Ay, na-rebound na nga niya, na-fall pa nga siya dyan. Yun nga kanina, di ba? Malalaki yung mga yun, makasentro yung mga yun, nahihirapan siya i-backshot, di ba? Yan pa kaya, guard lang yung napansin siya kanya, todos talaga yan. No match talaga sa kanya, ganyan sa pwestuhan, di ba? Ayan, na-rebound na nga niya, na-TV na nga. Ito ba, tingnan niya, nako po, kinalimutan pa siya at nagtulong-tulong na nga ang depensa sa loob. At tinalo na lang yung sa likod parang ang dali-dali lang talaga, na-TV na nga yan. Ito, tingnan niyo to, screen siya, napakasulit talaga yung screen, ang ganda no? Nalibre tuloy si Tuklaw, so syempre, tutulong na naman ang depensa, diba? Tuloy siya, tingnan mo, nakabuelo na nga, TV, wala nga lang, isa pa, wala pa rin. At panguli, ito yung matindi yung bang nabackshot na talaga siya, diba? Ayan, ang ganda na pagkakabackshot talaga sa kanya no? Pero tingnan mo, naitulak pa rin talaga niya, nakuha pa nga niya rebound. Yan mga tol no? Kita nyo, nabackshot naman talaga siya dyan, diba? Pero binuhat na naman niya, winasiwas na naman sa tabi, lakas no? Ayan, nakuha na naman niya nga rebound. Okay pa, tingnan nyo, ang ganda talaga ng pagkakabasod sa kanya no? Pero walang yamo, lakas ng kaliwang braso talaga. Kaliwa pa yan mga tol Ayan, natabik na nga tuloy niya yan. Na out of balance palagi, bumabasod sa kanya no? Ibang klase rin kasi ginagawa yung tulak mga tol Papunta sa gilid yung tulak niya, parang winawalis niya Kaliwa yung panulak niya, kanan yung pang-rebound niya. Ang lakas ng showkay talaga na to ito nakakatuwa to mga tol kasi ang layo pa talaga niya dito tapos paharap pa yung ginawang backshot sa kanya, diba? Pero tingnan mo ang ginawa, binuhat na naman, walang yala kasi no? Put back wala yan, pero na-follow up naman ni Tuklaw yan. At hindi naman ako nagtataka mga tol kung bakit malakas talaga ang katawan ni Aquaman Paano ba naman, may lahing isda yan diba? Hindi lang ordinaryong isda pa yun mga tol Siya pa yung naging hari ng mga isda sa dagat, hanip Kaya yung nagagamit talaga niya yung lakas na yun para ipagtulak-tulakan lang yung mga bumabackshot sa kanya. So yun mga tol no, siguro mga tol kung lakas lang ng katawan ng pag-uusapan natin, ito na siguro, isa na siguro si Aquaman Steven Adams sa pinakamalakas ng katawan sa buong NBA. Kaya tuwa talaga ako pagkalaban nito yung Warriors binubugbog talaga Pero mga tol, hindi lang kasi lakas yung panlaban talaga niya no, matalino din talaga ito si Aquaman Parang alam din talaga niya kung paano pupwesto na maganda sa mga rebounds, diba? At kung kailan niya kailangan na pupwesto na kagad para kumuha ng rebound. Hindi lang kasi lower body yung malakas sa kanya mga tol no. Ang tingin ko pa nga dito mga tol, ang malakas talaga sa kanya yung upper body talaga kasi minsan hindi naman talaga nakapwesto yung mga legs niya, nakatayo lang talaga pero binubuhat niya, bumabakso sa kanya no? So ibig sabihin nun, yung braso talaga yung malakas doon. At kung magtutuloy-tuloy pa yung ganyan, marami siya palagi nakukuha offensive rebounds, malamang talaga malaki yung maitulong niya para makalayo sa playoffs ng Rockets this season. Ano pang himagas, malaki kayo mga idol si Aquaman.